It's Tet in Vietnam! And guess what? We had no idea it was happening when we booked our flights. Na-focus kami masyado sa mga best places and foods na gusto naming mapuntahan at makainan. We totally missed the fact that we'd be arriving during the country's biggest holiday. But hey! That just made the experience even more exciting and unforgettable. Tama? Tara! At ipapakita namin sa inyo kung paano pa rin ma-enjoy ang accidental time of our trip. On the way na kami ngayon sa airport. Hi guys! Today is the day that we're going to Vietnam. 7 days nga pala ang trip namin dito. And I am so excited to explore Vietnam! So guys, dito kami ngayon sa Park and Fly. Dito kami sa kabilang side ng Park and Fly kasi sa kabilang unang pinuntahan natin is sarado na daw. Hindi nga pala kami nag-grab today since 2 parties kami. Alam niyo naman, mahal ang parking sa NAIA. Pero may alternative naman, which is ang Park and Fly, na mas mura ng kaunti. Kaya magpa-Park and Fly tayo. Okay, time check 7:54. Andito na kami sa Terminal 1. So, ang sasakyan natin is PAL. Hindi tayo dyan. Dito tayo sa kabila. Wala masyadong pila. We book our flight nga pala in Blue Up. It comes with a meal and a 30 kg check-in baggage. Pinipili talaga namin yung with check-in baggage for extra space and weight allowance para na din sa peace of mind during the trip. Kasi baka mabudol tayo at mapabili ng kung ano-ano. Papasok na tayo sa immigration. Worth 9,900 for each nga pala ang round trip ticket na yon. Para sa mga frequent traveler dyan, mura na ba yun? Since 11 PM pa naman ang flight namin at 8:53 pa lang, dito na nga kami nagpalipas ng oras sa A-Lounge to relax and unwind while waiting for the flight. So ayun guys, ang kabuuan, hindi man siya ganun kalaki, but it still provide a comfortable space for passengers and it also offers some refreshment and a selection of food. These are the ones we took. Truffle, pasta, chicken carbonara, siomai, corned beef with egg and rice. Ano to? Sausage. Sausage. So guys, nandito kami ngayon sa A-Lounge. Kumakain ng dinner. Mamaya pa ang flight namin. 11, 10. Ilang oras pa? 2 hours. Uno. Hello! Vietnam! Nag-take out ng beer sa A-Lounge. Ako naman ng Sprite. Hello guys, we're going to Vietnam. Next 1 hour we will take off, okay? Kahit anong antok at tulog mo, kapag may cabin crew na nagtanong kung anong food at drinks ang gusto mo, magigising ka talaga. Kaya relate na relate kami dito. Beef or chicken? Chicken. Beef. Beef din. Chicken. We got here more butter, towelette, dried mangoes. Sino sa tingin mo yung unang mababad trip sa trip na to? At bakit? Kalma lang. Pwede lang! Sino nga? Sino sa tingin mo? Tatay mo. Bakit? Tamad eh. Tamad mag-tour. Napilitan lang. Mag-tour. Sawa na sa kakasakay na aeroplano. Napilitan lang sa inyo. Hi guys, we're here in Vietnam! May tanong ako sa iyo. Sino sa tingin mo ang mababad trip sa trip na to? At bakit? Si Mami kasi sabi daw ni Ma'am
konti lang daw yung taxi. Yan yung reason. So, may tanong ako sa'yo. Sino ang tingin mo unang mababad trip sa trip na ito? Tingin ko ikaw. Kasi reklamador ka. Ako naman, ulitin ko sa akin ha. Ako, ang tingin kong unang mababad trip ikaw. Bakit? Kasi napaka-eksi ng pasensya mo, unting pagkakamali. Visit na kagad. Bubuntong hininga na. Sino ang unang mababad trip? Dapat sa ating dalawa, walang mababad trip kada may trip. Time check, 2:00 na guys. Kakatapos lang namin sa immigration. So kami nang nahuli. Alam niyo ba kung bakit kami nahuli? Nauna na yung mga asama namin. Kasi lumipat kami ng... Siya Oy, nag-decide. sabi niya, lipat tayo doon. Sabi ko, sige. O, sige lang sabi ko siya nakaisip nun. So ayun, inaantay na kami doon sa carousel number 1. Wala nang store na open. So ngayon, wala rin kaming internet. Kasi late na. So, bahala na si Batman. Bahala na si Batman. Problema nyo yan. Huwag nyo ano sa akin. So, mag-withdraw muna kami kasi wala kaming cash. Ni pisong duling wala. Dito mag-withdraw si Dada sa Agribank. Yan, sa dulo siya. Paglabas nyo, left side dulo. Malapit sa Puro Gusto. Magkano yung 2 million? Oh, yaman na natin nun. 2 million. No need to worry guys, kapag wala kayong Vietnam money. Dahil dito naman sa airport, merong ATM. Dito nga pala kami sa Agribank nag-withdraw. At ang fee dito ay... Yan, dito kayo bibili ng mga SIM card. Madami pa palang open paglabas nyo sa may pick-up station ng luggage. So guys, ito kami sa SIM 5G. Bumili ng SIM card. Huwag nga pala mag-worry sa connectivity if you arrive early morning sa Vietnam dahil meron naman mabibilhan. Nag-o-offer sila dito ng unlimited and limited data. And these are the prices. For unlimited data, meron 5 days for only 540 pesos and for 7 days naman ay 649 pesos. Unlimited data naman, mas mura siya slightly. For 5 days, with 20 gig, 476 pesos and for 7 days, with 30 gig naman ay 540 pesos. Kaya kung heavy user of data kayo during travel, I highly suggest go for unlimited data. I can use it all over the Vietnam, right? Yes, everywhere in Vietnam. What's the difference between Viettel compared? Netboth the same, different company. Different company. Yeah. But netboth the same. Ano hinihintay natin? Grab. Nag-book kami ng Grab. So, waiting pa. Ma-accept yung booking namin. Since we arrive on the 5th day of Tet sa Vietnam, walang nag-a-accept ng Grab. Pero nakakapagtaka lang, meron naman mga car icons when you use the app. After trying so many times, nainip na nga si Dada and make his move to talk to someone who offers a ride to get to our accommodation. Mid-size SUV nga pala yung na-rent namin. Medyo siksik lang kami dito sa second row. Dahil yung third row ay puno na ng mga gamit. But it's all good as long as magkakasama naman kami. Time check, 3:30 a.m. So, maglalakad na lang kami doon ng Hindi ako na konti. magbabayad. Papunta sa hotel namin kasi hindi pwede pumasok ang sasakyan. Okay. This is yours? Pag nagkataon nga pala na wala kayong masakyan or during Tet din kayo pumunta dito sa Vietnam, we recommend kuya, maayos kausap at di mahal maningil. So, ayan guys, maglalakad lang tayo ng konti. Ito ang hotel namin yan. Bawal kasi pumasok yung sasakyan, kaya doon na lang kami nagpa-drop. Pero malapit lang, mga ilang step lang. Siguro mga 20 step lang. Basta sobrang lapit lang. Matatanaw mo na. Sulit na rin yun. Yeah. Yan natin. 600,000 dong. Tapos 6 kami. Ilan yung maleta natin? 4 na large, isang medium. 3 hand carry. Isa sa mga reason kung bakit dito kami nagstay dahil sa prime location, nasa old quarter na, tapos meron pang elevator. Mahalaga ito kasi ang dami naming luggage, may bata at seniors kaming kasama, may mga accommodation kasi kaming napanood na walang elevator. Imagine niyo kung walang elevator tapos 6th floor pa, OMG, pagodan talaga. Okay.
Ito na siya. Room tour muna tayo ng kaunti. Wow, ang ganda. Ganda. Let's open the curtain. Open ba? Ah, okay, ito. Uy, ang lamig. So, ito ang view namin, guys. Yan. Good morning, Vietnam! Sorry for the short room tour. Dahil naubos talaga ang powers namin kanina. We stayed nga pala sa Golden Legend Palace. This is actually a 4-star hotel. Usually, kapag nag-book kami ng accommodation, hindi naman kami naghahanap ng sobrang ganda or 5-star ganon, since tutulugan lang din naman namin. Ang essential talaga sa amin ay yung comfort, malinis yung CR, may hair dryer, ref, water heater sa bathroom, elevator. Kasi pagbalik ng hotel, wala nang ibang ginagawa kundi ang magpahinga, di ba? 8:30 in the morning. Hello guys, we're eating breakfast. Breakfast buffet pa lang ino-offer nila dito with both Asian and Western options. Meron din a la carte menu. Meron fresh fruits, pastry, cereals, eggs, sausage, bacon, and local specialties. Pero for me and Dada, pwede nyo to skip, then sa labas na lang kayo mag-breakfast. After eating our breakfast, we decided to roam around to get familiarized sa area. One thing I observed the most ay ang daming kainan and coffee shop here sa Old Quarter. Kaya di talaga kayo magugutom if ever you decided na magstay din dito. Pagdating din pala sa food, pansin ko lang, very dedicated sila sa veggies. Kaya kung mapapansin nyo, most of the locals are pretty slim. Ito yung market nila, no? Ay, hindi ba ba? Fresh yung baka, oh. Oo nga. Longganisa labo. Ayun, longganisa. Skinless longganisa. Ay, krabo. Saan? Giant crab. Ito nga. Mga tipit-tipit. So, ang daming lutuan, no? Tingnan mo, love. Ang dami nilang niluluto. Ang cute ng duck. The chicken appearance is very catchy. Nagtataka din siguro kayo kung bakit may roast yung chicken nila? Bigyan ko lang kayo ng konting explanation. Boiled chicken is a traditional offering sa dambana ng ninuno nila. It symbolizes prosperity, purity, and respect. While roast represent gratitude to ancestors and good fortune naman. This practice combines culinary tradition with spiritual and cultural symbolism. Ang liliit pa lang ng mga manok kinakatay na nila, ano? Ito nga pala yung isa sa mga famous spot here in Old Quarter. They called it Beer Street. Pero since maaga pa, wala pa talagang mga tao. Kaya this is the perfect time to take some photos. Video yan. Okay, video. Sama ng photo. Ano ka? Sa likod mo. Okay, photo naman. 1, 2, 3. This is one of the tradition during Tet, ang magsunog ng play money and other symbolic items. They're doing this to show respect sa mga ninuno nila, and they believe that by burning these symbolic items, may papadala nila ito sa mga yumao nilang mga ninuno sa kabilang buhay. As you can see, locals love eating outside because it's convenient, affordable, and street stall are perfect for socializing. What I love the most, yung hindi sila mahilig mag-phone habang kumakain. Unlike sa atin, diba common practice habang kumakain, nagpo-phone? Eating out in Vietnam is not just a food, it's a way of life. Itong Ban Cong is ito sa mga famous spot here in Old Quarter. If you are after something Instagrammable and aesthetic, this shop is a must visit. Hi guys, so dito kami ngayon sa TP Bank. Dito kami ngayon mag-withdraw ng pera. Kasi naubos na yung winidraw namin kahapon na 2 million. Ganun kabilis ang pera dito sa Vietnam. So, ayan.
If you're here in Vietnam, isa to sa mga ma-recommend naming ATM dahil free of charge dito using our GCash card. Tip lang, lakihan nyo agad ang pag-withdraw dahil madalas walang laman yung specific ATM na to. Dahil halos lahat dito talaga nagwi-withdraw. I have 10 million. You know, I had 10 million. Hi guys! Time check 11:55 at papunta tayo ngayon para mag-sightseeing. Sasakay kami ng double-decker na bus. Ang aga namin nagising kami ng 8:30 para mag-breakfast. Tapos konting explore dito sa Hanoi, sa Old Quarter. Tapos, eto na. Magla-lunch lang kami, maghahanap kami ng makakainan. Kakain kami ng Fa-fa. So, outfit check. Gandang-ganda ako ngayon. Ang ganda ng eyes ko talaga. Dito kami ngayon magdi-dinner sa Chahang Beach Buan Puong. Ang hirap big kasi ng sinasabi nila. So, ito yung menu nila, guys. Pause nyo na lang. Second day in Vietnam. First day. Today we're eating in Saigon. What are you eating? Lumpia. For me, the food is so-so lang dito sa store na to. And after nga namin kumain, nag-aya si Dada mag-coffee muna dito sa Laika Cafe to energize since wala pa kaming masyadong tulog. Masabi mo sa kinain mo? Well, I'm so disappointed. Sa akin, yung soup niya, masarap. Yung noodles, sobrang dami. Hello. Yung beef niya, matigas. So, hindi ko na-expect na ganun katigas yung beef. Beef, parang makunat, matanda na yata. Mas masarap pa yung na kinakainan natin sa Manila. Kasi yung beef, gusto ko sa beef, yung medyo rare, pinky siya. Yung parang maluluto lang sa soup. So, yun. Ito naman. Ito sa Laika. Ano to? Coconut coffee. Sarap. Sarap yung kape nila. Kaso nga lang nakakagulat kasi kalahati lang yung laman. Yung isang order na yung hot coffee. Isang order na hot coffee, akala ko walang laman kasi sobrang pagbuhat ko. Walang kalahati lang. Ayun, ito lang. Alam nyo ba? Tinik na tinik yung araw! Pero malamig pa rin naman kahit papaano. Kasi kanina, medyo makulimlim. Kala ko nga uulan eh. Pero okay na itong umaraw. Pero sana, huwag naman sobrang tinik na tinik. Lagyan pa ng konting lamig. Kulot-kulutan tayo ngayon. Mamaya straight na to. So, we're going to Opera House. Ano meron doon? Mag-opera? Kanina ang lamig eh. Yeah. Tapos ngayon biglang iinit. Mali yung suot ko. Naka-inner. Handa ako kasi meron akong thermal dito. Thermal na manifest. May heat. Pero init! Grabe manamit yung mga tao dito guys kapag tingnan nyo. Yan. Talaga nagiging fashionista sila. Ito rin, no? Si nanay. Natatanaw ko na ang double decker. Ay, ito tayo. Yan. Ito nga palang Opera House. Usually, itong pinipiling pick-up location ng mga travelers. Hindi lang sa sightseeing, kahit yung mga papunta or galing ng Sapa. Opera House is one of Vietnam's most beautiful and historic buildings. It was built by the French in the early 1900s, lagpas 100 years na ito. Before, it's a symbol of colonial power. Pero ngayon, it's a proud part of Vietnamese culture. So guys, yan yung sasakyan natin, yung double-decker bus na yan. At papunta tayo sa booth. Itong city sightseeing Hanoi. Kapag nakita nyo na yung booth, pakita nyo lang yung proof na nag-avail kayo ng sightseeing bus para mabigyan kayo ng ticket. Pwede din naman kayong bumili ng ticket directly dito sa booth. Diyan na daw. Tanong, First sino day pa ang lang. mababad trip sa trip na to? Edi si Mama. As Bakit? always. Attitude. Yun na yun? Oo.
Sino ang unang mababad trip sa trip na to? Alam na. Sino? Si Mami. Ayaw. If you will notice, maraming tao. We don't know if they are locals or tourists din. Medyo matagal din yung waiting time namin. Since crowded nga during this time because of Tet. Kaya na-delayed ang mga buses because of the traffic. Yeah, so guys, kakasakay lang namin. 3:10 na. Ilang oras? Ano sa dumating dito? 1:30. Ano 1:30? Dumating dito. Sikat din eh. Kasi napipikon na yung mga tao. Kasi ang tagal naman kasi. Tagal. Kasi init pa. Tapos wala pang guide. We spent 654 each nga pala for the adult, while the children aged 5 to 12 years old naman ay 491 pesos. Take note, the prices can be subject to change depende kung kailan nyo siya ibubook. So what's included? 4 hours bus pass with unlimited stop means you can hop on or hop off whenever you like. Meron din city brochure para may guide din kayo when to stop. Wi-Fi, multilingual audio guide headset which we never use. But I highly recommend na gamitin nyo ito kasi this is informative. Dahil every time you board or pass sa mga landmarks or historic places, the headset begins explaining their significance depende sa language na napili nyo. Ito nga pala ang itinerary. Please correct me if I'm wrong, especially if my pronunciation was incorrect since I'm not familiar with it. Vietnam Military History Museum, Tran Quoc Pagoda, Prague Garden, Hanoi Cathedral, Imperial Citadel of Tanglong, Quan Tan Temple, Ho Chi Minh Mausoleum, Temple of Literature, Hoa Long Prison, Vietnam Women's Museum, Hanoi Opera House kung saan kami sumakay. Dito pwede yan. For us, this was truly unique experience since this is our first time doing this. Kaya, if you want a fantastic way to explore Hanoi, this tour was perfect for first day. It's packed with great places to visit and gives you a wonderful overview of the city. And for sure, makakatipid kayo dito. While we are moving, we witnessed a motorcycle accident. Sa tingin ko, hindi talaga ito may iwasan. Since ang dami talagang motor during this time. Pero what I want to highlight is yung tumulong. Imagine guys, babae pa siya tapos may kasama pang toddler. Pero di talaga siya nagdalawang isip to help someone, kaya big props kay ate. After hopping off near 1 PM Lake, dumiretso na kami sa St. Joseph's Cathedral. Isa nga pala to sa pinakamatandang church at kauna-unahang Catholic church after French conquest built in 1884 to 1886. Who will not admire this church? Ang ganda ng architecture and design! Out of curiosity, we tried these popular street snacks called bobia. Hindi ito pwede sa masela na kasi walang gloves si tatay. At first, nag-prepare muna siya ng shredded coconut meat. Then, niready na ang wrapper, plus nilagyan ng sugar candy bars. At ayun ang finished product. Ang similar na lasa niya guys ay parang palitaw na crispy. For me, masarap siya. Yung street hotdog nila, masarap din. Isa to sa mga favorite ko during the trip. Masarap siya. 5:30 na, ginutom na kami. Gusto ka na? Pero tinitiis ko kasi mag-go cartridge ako. After taking some photos in Cathedral, we decided to chill muna sa Kong Cafe right next to St. Joseph's Cathedral, one of the most atmospheric spot in the old quarter to enjoy coffee. Kung pupunta kayo dito, mas better kung makapwesto kayo sa balcony seat. In our case kasi, crowded ang lugar, kaya sa labas na kami nakapwesto, which is okay lang din naman.
Anong lasa? Tamis? Hindi naman. Pero mas gusto ko yung kanina. Laika ba yun? Kayla? Laika? Laika. Mika yata, ano ko? Sa isa kasi, meron kang parang meron kang minunguya, yung coconut nga. Dito, puro lang literal na. Pero marami pang coffee shop tayong pupuntahan Pero ang pinagkaiba nila, ito kasi puno. Yung Laika kalahati. Ay, sa bagay. Diba? Ito puno, diba nag-aharinan tayo sa isa? Pangalawang kape na yan. Ilang kape na. Magpapapays tayo sa Vietnam. Alam ko, bawal kumain dito. Chicken burger. Unang kape. Masa chicken burger? Hotdog, so yan. Handog. Kasi maanghang dun eh. Ito. After drinking our coconut coffee at naka-recharge na din naman kahit papano, naganap na nga si Dada ng masasakyan papunta sa balak naming night market, which is ito siya. Merong 2 options para makapunta sa night market. Pwedeng cyclo or taxi. Kung dalawa lang kayo, for me, parang mas better ang cyclo. Para sa experience, medyo pricey lang siya. Sa case kasi namin, 4 kami. Kaya mas suitable sa amin yung taxi at mas mura siya. How much? 200. 200? This one? Yeah. Tara. Ilan minutes gaya? 7 minutes lang. Pag car. Kapag lakad, 19 eh. Ito na ang night market. Ito dito na tayo. Pag 1,000 tatlong zero, di ba? The Vietnamese dong can be a bit confusing, so it's super helpful kapag meron kayong currency converter app on hand to quickly check the value. Honestly, halos kumpleto dito sa night market. Merong merch, souvenirs, accessories, toys, even knock-off sneakers, and of course, food! The vibe is chaotic in the best way. Maliliwanag na ilaw, anli busina, and just people everywhere. At syempre, pwedeng tumawad dito. Do it with a smile. Affordable naman yung mga prices nila. Hold up ka. Benta mo kay Bastoyo. Mga manika po, pag bumili kayo niyan, hindi mo alam na kung anong laman. Ikaw mag-book surprise. Meron akong ganito sa bahay, 280 daw. Ito daw ni Uno. So time check, 7:20 na guys. At naghahanap na kami ng makakainan namin dito sa Old Quarter. As you can see, napakadaming tao. Bumalik nga pala kami dito sa Beer Street. Hindi para uminom, instead mag-dinner. Itong lugar na to ay Beer Street. Madaming nagiinuman. After roaming around, we decided na dito na kami mag-settle. Alright! That's it for today guys. Thanks for tagging along. I hope you enjoyed exploring with us. See you on our next vlog where we going to explore a UNESCO World Heritage Site in North Vietnam by cruise.